Ay, malapit ka sa bahay. Itong buhay ka na rito. Buwan ka talaga sa hirap. Laban lang. Kaya huwag kang sumuko. Itong buhay sa Canada. Kahit nakapayo nga eh. Kahit anong lamig ka lumalabas ako pumunta sa gym. Ako punta lang mga gym. Relax na lang sarili ko. Hindi puro trabaho. Kahirap eh. Kaya ng ulan. Patayin muna kita. Ditong kanto wala akong gawa. Kaya gym lang. Minsan inom. Ganun dito para malibang mo sarili mo. May i-focus puro sa trabaho o problema mga inisip. Importante rito kumita ka araw-araw. Kasi pag di ka magtrabaho, kawawa ka rito. Absent nila isang araw, hirap na. Ngayon, iisipin ko naman ngayon, kung lumakas ang snow rito, mga 2 araw na namang walang pasok. Yan ang masakit dito. Hindi ka naman makapasok ng ilang araw. Bawas kita naman, kahapon nga, undertime na naman kami. So, napakahirap, diba? Di basta-basta. Mahirap lang paglalagay dito. Gusto kayo kaya para mag-lamig ka na naman. Shoutout pala sa mga nagsasabi sa akin, mapera ako dito, Canada na ako. Uy, kung ano may pinanggalingan ko, ganun pa rin ako, di pa rin ako nagbabago rito. Napakahirap. Hirap ng buhay. Kalyo na lang natitira. Ito ang buhay Canada. Sabi siya ng bus, di ako sumakay. Naglakad na talaga ako kasi malapit na naman. Exercise dito. Sakay mo, lapit-lapit lang sakay mo. Pero hanggang dito muna yung video. Ay, bakit paano ipang-upload lang ako talaga kasi minsan hindi na ako nakaisip paano i-upload ko eh. Busy na rin halos. Hindi rin ako makapagtanong-tanong kung ano yung i-content natin ng maayos para hindi lang mahapan yung channel natin. Sige na mga kaibigan ko, nahinga na muna. Dito lang sa bahay, malapit na. Kaya tiis-tiis lang muna dito hanggat kaya. Marami rin kayo talagang nakakausap na rin dito na natatagal na bibigyan kami ng payo na ganun eh siyempre isipin mo, totoo talaga, napakahirap na talaga ng buhay dito. Hindi na ako gaya ng dati. Kasi totoo naman talaga eh, isang taon na ako rito,
walang kuan eh, walang improvement sa pag nakakakipo ka naman siguro sapat lang talaga pagpadala kasi mataas ka dito lahat eh, tumataas ang mga bilihin dito parang sa atin din. Kaya kung sabi nila dito ka na sa Canada magandang buhay, pero mahirap kung para sa akin, napakahirap mag-adjust rito. Hindi porkit sa Canada ka mapira ka na, di lang nila alam na sobrang mahal ng bilihin dito, bahay mo ay kumpara mo ngayon sa akin eh, dalawa kami sa kwarto na yon, binabayaran namin 750 about isang tao, kwarto pa lang yun. Di kagaya ng sa probinsya. Ang sa probinsya mababa ang bilihin, mababa ang bahay doon, pero nakabase naman yata sa sweldo, sabi nila. Ay dito kung mag minimum ka na, sabi ko dati kung mag minimum pa lang dito, huwag ka nang pumunta, napakahirap. Dito kahit anong trabaho, nire-relax ko na lang yung sarili ko, pagod. Pag inisip mo yung mga sinasabi ng ibang tao rito, may stress ka lang lalo, stress ka na sa trabaho mo eh, makarinig ka pa ng kwento-kwento rito kung ano, pinababayaan ko na lang. Kasi pag isipin mo kasi hindi ka makapokus sa trabaho mo, makakakuha ka kung iniisip mo kung paano ba kung magtotoo ba mangyari yung sinasabi sa'yo. Yan o, pero mahina lang yan, wala pa yung snow talaga na malakas, mamaya pa siguro. Kaya pwede tayo umaga kasi nakahirap na yan, abutan tayong malakas. Itong buhay dito pag ganitong taglamig, napakahirap. Hindi natin makayanan yung lamig minsan, mahirap kumilos, mahirap magtrabaho. Kaya dito tiyaga lang talaga buhay rito. Ito tinatawag nga buhay Canada talaga. Ay malayo pa ilalakarin ko, no? 10 minutes ilalakarin ko. Ay kung magantay pa ako mamaya pag uwi ko, baka malalim na, mahirap na. Ito lang, kahit malamig maulan, lagi ako sadyo kasi ito lang ang libangan. Yan ang pandito, sitwasyon ng Canada. Pero kung isipin mo, okay naman dito, tiyaga lang talaga. Tiyaga ka sa lamig, ganun. Kasi walang init dito eh. Hindi ko maranasan init talaga kagaya sa atin. Isa pang namin dito, nakaka-stress rin ka talaga ang buhay rito, kagaya sa amin ng mga hindi pa kami permanente. Napakahirap ng buhay na stress ka kasi hindi mo malaman kung i-renew ka ng company mong pinapasukan. Yun ang isa ritong problema eh. Saka
tumaas yung kuha nila sa IELTS kasi wala nang point yung ilamay inyo. Ganun din ang problema namin dito, nakaka-stress eh. Kasi paiba-iba yung report nila dito, nagbabago-bago lagi yung rules ng government nila dito, kaya mapapaisip pa gaya ng estudyante ngayon, maraming pinapauwi. Kaya di mo malaman kung ano talaga yung kinabukasan natin dito, lalo pagbago pa lang tayo dito. Kami naman sa work permit, kinausap po naman yung consultant namin. Sabi naman, i-renew naman kami ng company, pero di pa sure kung ano talaga, kasi nangangamba talaga, mangangamba kasi di mo alam kung i-renew ka ba o hindi. Ganun ang buhay rito eh. Kaya sa akin dito, hanggat di pa ako naman pinapauwi at saka may trabaho talaga, kailangan dito ka na rin, papakitang gilas ka na lang talaga sa pinapasukan mo, at sa ganun ay matulungan ka rin nila. Kailangan magsipag ka dito sa pinapasukan mo, huwag kang magsipsip, ay pangit naman. Pasok lang ng maayos, trabaho ng ikakabuti lang, huwag yung manira ng kapwa, kasi dito di maiwasan yan eh. Kalimitan dito yung mga ganun, ang mga Pilipino rito, mga ganun dito. Siraan, ano, kaya pangitin minsan.